O, di ba, mga kababayan? Kaya nanggagalaiti si Sara. Walang tigil sa paninira ko. Hindi umubra, mga kababayan, yung kanilang mga paninira at panggugulo. Magandang maganda na po ang kalagayan ng ating ekonomiya. Pati nga yung mga nagpapautang sa atin, yung credit rating natin, tumaas, mga kababayan. You see, tutok na tutok po sa pagtatrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At natupad na niya, mga kababayan, yung 20 pesos per kilo na kanyang pinangara para sa ating mga mamamayan Filipino. Ngayon, sabi ni Sara, pagkaing baboy niya at hindi man niya ito kaya, na kaya tinigil. Tinigil po kasi eleksyon. Sinuspend man lang po. After election, balik yung 20 pesos per kilo at expand pa buong Pilipinas. Hindi na lang sa Visayas. O, diba? Sumasama yung loob ni Sara Duterte kasi tinutupad ng ating gobyerno, tinutupad ng ating Pangulo yung kanyang mga campaign promises niya. Nasasaktan sila. Pag gumagawa ng maganda yung ating Pangulo, nasasaktan sila. Ang gusto nila, sumablay para may issue sila. Isyong paninira, mga kababayan. Pinakikita naman po yung epekto ng mga programa ng ating gobyerno, ginagawa ng ating Pangulo para sa ating mga mamamayang Filipino. Ito ngayon yung kinikwento ng ating Pangulo sa kanyang campaign sortie. Si Sara sa kanyang pag-iikot, butit doon sa Bacolod daw, hindi pinaakyat sa stage si Sara. Alam kasi na mga local candidates, wala mang sasabing mabuti si Sara kundi manira. Hindi na pinaakyat. Nakita nila, napanood nila yung sa Manila. Hindi man kampanya yung ginagawa ni Sara para ipaliwanag kung anong kanilang agenda para maayos yung kalagayan ng ating mga mamamayan, kundi paano siraan yung ating Pangulo at mga kalyado. Dito na muna tayo, mga kababayan, sa ating joke time para lagi lang tayong relax. Yung mga issue kasi natin, masyadong nakakainit ng ulo. Kaya dapat may pangbalansi po tayo para makaiwas tayo sa stress, lalo't papalapit ng papalapit yung eleksyon. Ito yung kwentong katatawanan, padala ni Bilye sa Jane Castillo. Kwento po ito ng magkasintahan at yung nanay ng babae. Yung magkasintahan, pangalan Berto at Berta. Ay Pedro pala, Pedro at Berta. Tumawag yung nanay ng babae kay Pedro. Sabi ng nanay, "Hello anak, ikaw ba yung boyfriend ng anak kong si Berta?" Siyempre, sagot ni Pedro, "Ako nga po." Sabi ng nanay, "Aba, ang galang nyo naman. Gusto kita." Magalang po kasi nagpopo-opo. Kaya sabi ng nanay, "Gusto kita." Sagot ni Pedro sa nanay ng kanyang kasintahan, "Hindi po. Honest kasi ako po sa anak ninyo." Inulit-ulit ng nanay, "Gustoan niya kita." Sabi ng nanay. Sagot na naman ni Pedro, "Di po kita gusto. Honest ako sa anak ninyo." Uminit yung ulo ng nanay. Napapagkamalan siya na may gusto doon sa nanliligaw sa kanya anak. Sabi ng nanay, "O di sige, hindi kita gusto." Hindi kita gusto para sa anak ko. May na yung komprehensyon ni Okay na sana. May na yung komprehensyon ni Pedro. Ang ibig sabihin ng nanay, kasi magalang siya, may po at opo abang kausap, gustoan niya kita. Gusto para sa anak. Hindi naintindihan. Advance mag-isip. Hindi tuloy na tuloy yung kasal. Naiblood yung nanay. May na yung pick up ng mamanugangin niya. Anyway, joke man lang po. Baka yung lalaki, mga kababayan, parte ito sa mga na-survey.
sa Mindanao na ang sabi mataas yung illiteracy. 18.9 million sa mga Filipino na mga mag-aral sa senior high, bagsak sa reading comprehension. Baka kasama ito si Pedro sa mahina ang comprehension po. Hindi makaintindi. Anyway, matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot ang pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabunot ngayong katapusan, kasali ka pa rin, qualified ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos yung prize. Ito na siya. Yung mga gusto magpadala ng mga entries nila, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Dante Maravillas Vlog, or sa Facebook account ko, Dante Maravillas. Kung hindi ko pa nababasa yung mga entries ninyo, dahil po sa dami ng mga nagpapadala ng mga entries, aabutin ko din yan, mga kababayan. Okay po? 8 days na lang po, eleksyon na, kaya pakiusap ko po sa inyo, i-number 1 ninyo sa pagkasenador, number 1 sa balota, Ben Abalos. Ngayon, in-endorse na siya ni Vice Ganda. Ayan, si Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, kaysa naman yung mga walang kwenta pumasok sa Magic 12, dito na tayo kay Ben Abalos. O, di ba? Tama. Siya yung magiging number 1 na katuwang ng ating Pangulo para sa ating food security. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kuminsan baksak ang presyo, kawawa ang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi na pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila factory in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas. Walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Sa inyo, nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y kampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at gumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ayan si Ben Abalos, i-number 1 ninyo sa balota mga kababayan kasi talagang number 1 naman siya. O ngayon, kahapon, yung alyansa ng Bagong Pilipinas, ginanap mga kababayan sa Batangas, inumit na ng ating Pangulo yung pangalan ni Camille Villar. Dapat lang po, nagpa-endorse na siya kay Sara. Ano pa? Ayan Marcos Jr. omits Camille Villar in alyansa endorsement speech. Unang-una mga kababayan, tulad ni Amy Marcos, madalas hindi na pumupunta si Camille Villar doon sa mga meeting di abansi ng alyansa. So ano pa yung rason? Ba't pa-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang isang Camille Villar na mas interesado siya sa endorsement ni Sara sa kanyang paniwala na marami yung mga DDS? Doon siya nagkamali. Matutulad siya, mga kababayan, kay Amy Marcos,
na parehas in-endorse ni Sara Duterte. So parte na siya ng grupo ng mga maitim ang budhi. Sa bagay, yung kanyang kumpanya ng kanyang pamilya, pinapaimbestiga na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga reklamo galing sa mga consumers, yung Prime Water po. Tapos, pinulitika ni Sara na yung pag-paimbestiga daw, may relasyon sa kanyang endorsement. In-endorse niya, kaya pinaimbestiga. May ganon. Kinukulayan lahat, mga kababayan ni Sara, ang mga tamang aksyon ng ating Pangulong Bongbong. At ito, tama lang ito mga kababayan. Nauna na, hindi man naging loyal siya sa kampanya ng alyansa. Tama lang yung aksyon ng ating Pangulo na hindi na siya isinama sa binanggit doon sa Batangas rally. Yan sabi dito sa balita. The President mentioned Villar in his previous speeches despite their absence. Marcos skipping Villar's name came days after he ordered an investigation into Villar-led water utility firm Prime Water due to complaints from consumers. Kaya siguro nahiya na rin na pumunta sa mga meeting di abansi ng alyansa. Kasi siyempre awkward din. Nagkayaan na mga kababayan. Ito yung path na pinili ng pamilya Villar. Pinagbibigyan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po? Mga kababayan, ito yung nangyaring meeting di abansi mga kababayan sa Batangas City. Panoorin natin yung speech ng ating Pangulo. Pakinggan natin. Maraming salamat po. Daming tao po. Magsiupo po tayo dahil baka mapagod na kayo sa kakasayaw kay Andrew E. Magandang hapon po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako'y nagagawi sa Batangas Province, Batangas City, lagi naman napakainit ang ibinibigay ninyong salubong. Hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na halalan. Maraming salamat po. At kayo po ay nakadalo dito sa aming rally. Napakadami po ang hindi na po nakapasok. Nasa labas, nanonood na ng malalaking television. At kaya pati sa kanila ay nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makilahok sa ating munting rally kung saan natin ihaharap ang ating mga butihing magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim ng Samahang Alyansa. Alam niyo po, kamakailan lang ay pinagdiriwang po natin yung araw ng paggawa o Labor Day. Sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin basta pagdating ng 12, huwag nyo isusulat yung BBM, ha? Hindi ako kandidato. Ito yung mga kandidato, huwag yung kakalimutan. Kaya po tayo nandito. Ngunit, maaasahan mo, pag naluklok itong mga kandidato natin sa Senado, hindi nyo na po kailangan isigaw ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila, lagi kami ang nagsasama, lagi kami ang nagtutulungan, at lagi naming iniisip ang kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yun po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, pinagdiriwang po natin ang Labor Day. At bilang paghanda sa araw na yun, dahil napakahalaga po ng ating mga manggagawa. Para sa akin po, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa.
Kaya naman nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinakamababang unemployment rate sa 20 taon na nakalipas. O diba, mga kababayan? Kaya nanggagalaiti si Sara. Walang tigil sa paninira po. Hindi umubra, mga kababayan, yung kanilang mga paninira at panggugulo. Maganda na po ang kalagayan ng ating ekonomiya. Pati nga yung mga nagpapautang sa atin, yung credit rating natin, tumaas, mga kababayan. You see, tutok na tutok po sa pagtatrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At natupad na niya, mga kababayan, yung 20 pesos per kilo na kanyang pinangara para sa ating mga mamamayan Filipino. Ngayon, sabi ni Sara, pagkaing baboy niya at hindi man niya ito kaya, na kaya tinigil. Tinigil po kasi eleksyon. Sinuspend man lang po. After election, balik yung 20 pesos per kilo at expand pa buong Pilipinas. Hindi na lang sa Visayas. O diba? Sumasama yung loob ni Sara Duterte kasi tinutupad ng ating gobyerno, tinutupad ng ating Pangulo yung kanyang mga campaign promises niya. Nasasaktan sila. Pag gumagawa ng maganda yung ating Pangulo, nasasaktan sila. Ang gusto nila, sumablay para may issue sila. Isyong paninira, mga kababayan. Pinakikita naman po yung epekto ng mga programang ng ating gobyerno, ginagawa ng ating Pangulo para sa ating mga mamamayang Filipino. Ito ngayon yung kinikwento ng ating Pangulo sa kanyang campaign sortie. Si Sara sa kanyang pag-iikot, butit doon sa Bacolod daw, hindi pinaakyat sa stage si Sara. Alam kasi na mga local candidates, wala mang sasabing mabuti si Sara kundi manira. Hindi na pinaakyat. Nakita nila, napanood nila yung sa Manila. Hindi man kampanya yung ginagawa ni Sara para ipaliwanag kung anong kanilang agenda para maayos yung kalagayan ng ating mga mamamayan, kundi paano siraan yung ating Pangulo at mga kaalyado. O di ba pa? Balikan natin yung ating presidente. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan. Dahil trilyon-trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, may kinalaman po itong isang anak ng Batangas dito dahil ang Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga magagawa. Marami na rin po tayong nasimula. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya't ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraan, Nadatna na agrikultura napakaina. Ang ibig sabihin, yung previous administration, patama yun ang ating Pangulo. Walang ginawa para ayusin yung agrikultura. Yun naman talaga po ang totoo. Lahat lang EJK yun nangyari po sa previous administration. Kill. Kaya tingnan ninyo, anong
nangyari kay Digong nandun sa dahig, crimes against humanity. Pagkatapos, ang sinisisi yung ating Pangulong Bongbong. Anong ginalaman sa kaso niya? Yung ating Pangulong Bongbong. Tama po? Yung kaso niya, nag-ugat doon sa pinagagawa niya. Ang complainant, pribado. Final, 2017 pa. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulo. Nagkataon, inarrest, panahon ng ating Pangulo. May obligation po tayo sa Interpol. Kahit umalis si Digong para takasan ang accountability. Umalis sa ICC. Hindi umobra po. You see? Kaya sila nagagalit. Sabi ko nga mga kababayan, dapat magalit sila sa kanilang sarili. The worst enemy nila, sarili nila at kanilang bibig. Pagkatapos, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga trouble na kinakarap ninyo. Yan na trouble na kinakarap ninyo. Kayo yung may gawa. Tama po? Kahit yung trouble ngayon ni Pulong, sila yung may gawa. Ang gusto mangyari ng mga Duterte, gumawa lang sila ng mga mali. Tapos, huwag silang papanagutin. Iyon ang hindi tama. Balikan natin yung ating Pangulo, mga kababayan. 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Very good. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito. So yung ating Pangulo, bukang bibig niya yung tungkol sa pagsasaayos ng ating kabuhayan, ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Si Sara naman po, ang bukang bibig, yung paninira sa Marcos. Gusto ninyo yung ganong uri ng tao? Ganong uri ng leader? Ano? Pilipinas, para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ang pagkakataon na makipagkompetensya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro, lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa mga, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway rin na dumadaan sa ilalim. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sinihan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, dahil alam naman natin ang mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayo tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may kuryente, lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao.
putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito. Sa pagtulong naman, alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon, ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Ilan lang po yan sa ating ginagawa. At tayo naman, maganda naman at marami tayong kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kayang gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po natin magagawa yan. Kung hindi tayo tinulungan ng ating mga local government, hindi po natin magagawa yan. Hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa yan. At ang isang mahalaga, kung hindi tayo tinulungan ng ating mga kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan. Kaya po, inaalala natin, kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang Pinoy. Kaya naman po, mahalaga. Kung minsan sinasabi yung midterm election, wala naman nagbabago dyan. Ngunit, isipin po ninyo, kaya mahalaga itong eleksyon na ito. Dahil lahat itong sinimulan natin ay napakalaking bagay at hindi magagawa yan ng madalian. Kaya kailangan maipagpatuloy natin. Alam naman po natin, lalo na kami na nasa serbisyo publiko, alam naman po natin na lahat ng aming ginagawa ay hindi na po para sa amin. Yung iba rito, hindi na namin makikita. Para sa ating mga anak ito. Para sa ating mga apo ito. Para sa mga Pilipinong susunod sa atin. Kaya po natin ginagawa ito. Kaya't kailangan na ipagpatuloy. Kaya po, hinaharap ko po sa inyo ang ating mga kandidatong para sa senador na tutulong sa atin na ipagpatuloy ang ating sinimulaan, ipagpatuloy ang pag-uunlad ng ating bansa, na ipagpatuloy ang lahat ng magagandang gawain
para bigyan ng mas magandang buhay ang bawat Pilipino. Sino-sino ba? Sino-sino ba? Itong ating mga kandidato. Ako naman, malakas ang loob ko, sabi, mga bigate nito. Hindi, kilala ninyo lahat ito. At nakita naman ninyong record nila. Narinig nyo na po, nagsalita kung ano yung kanilang nagawa na. Narinig nyo naman po ang kanilang ninanais na gawin kapag sila ay umupo bilang senador. At nakikita naman natin sa kanilang lahat na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa Pilipino. Sila ay tapat sa sakripisyong nais nilang ihandog sa serbisyo publiko para sa Pilipino. Ito po ang ating mga kandidato. Ay, papakilala ko sa inyo ng konti. Alam niyo po, unang-una, ay ilan po sa kanila, karamihan na po sa kanila, ay naging senador na. Kaya... wala na si Camille. Siya ay may matagal nang wala. Dalawa yung bakante dito. Si Cayetano nandyan pa. Wala na si Camille, mga kababayan. Tinanggal na po sa alyansa kasi nagpa-endorse po sa kampo ng kadiliman. Ay, propeta pala ng kadiliman yung... Sabi ni Chis Escudero, mag-ingatan niya sa prophet of darkness. Mga propeta ng kadiliman, pinili yung madilim. So tinatahak ngayon ang pamilya niya, yung madilim. Yung serbisyo naman ng prime water, madilim. So, sila yung magsama-sama. Tama lang natanggalin si Camille. So, bahala na kayo kung sino ang ipapalit ninyo kay Camille sa kay Amy Marcos. Kasi 10 na lang yung dinadala ng ating Pangulo. So, yung iba, sabi, isingitan niya namin si Kiko Bam. Bahala na kayo. Balikan natin yung ating Pangulo, mga kababayan, sa kanyang pag-endorse na inomit na si Camille. Wala na pong OJT ito. Tuloy-tuloy sa trabaho itong mga ito. Andyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto. Aba, may dala kang pala. Senator Tolentino. Ayan, andyan yung mga fans mo. Senator Tolentino at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi lamang pangkaraniwan na senador. Naging Senate President yan ng matagal. At kayang-kaya ko, may karapatan akong sabihin na si Senator Soto ay napakagaling sa kanyang trabaho bilang Senate President. Dahil nung ako'y senador, siya po ang aming Senate President at nakita ko po ang kanyang napakagandang pagpatakbo ng aming Senado. Kalahati naman sa ating slate ay dumaan po sa mababang kapuluan sa House of Representatives. Naging congressman po. Nandiyan Congressman Abalos, yung aking seatmate po sa Kongreso. Si Senator Congressman Binay, ikaw kasi tinitignan ko. Congressman Binay, na seatmate ko po nung kami nasa Kongreso. Si Congressman Abalos, dumaan din po sa mababang kapulungan. Congressman Cayetano po. Si Congressman Pia Cayetano po, na dumaan po din sa Kongreso yan. Alam naman ninyo, yung idol natin, si Congressman Pacquiao, Senator Pacquiao. Pero Congressman din po yan sa nagsimula. Congressman Tulfo. At wala na po rito yung masasabi mong bagito po sa pagsusulat ng batas. Alam na po nila ang trabaho po nila. At hindi, 4 naman po sa ating slate ay nagsilbi bilang cabinet level official. Unahin po natin, unang-una po, noong ako po ay bagong upo, kaka-out of office ko lang po. Bago akong upo, sabi namin, sino natin nalalagay sa DLG, local government. Dahil kailangan yung lalagay natin ay malalim ang pag-uunawa
sa mga issue, sa mga patakbo ng ating local government at kailangan yung taong yan ay makahanap ng paraan upang pagsamahin, i-coordinate ang national government at saka local government. Ay, meron naman po tayong kilala na magaling. Kaya naisip ko po, yung dating mayor po ng Mandaluyong, eto po, si Mayor Benher Abalos na naging Secretary Benher Abalos ng DILG. Susunod po, ayan po, ganun din po, nung ako bago ko po, ay sabi, DSWD naman. Eto, para tumulong sa taong bayan pag nangangailangan, pag may bagyo, kailangan sila ang nagdi-distribute ng 4Ps, ilang mga benepisyo para sa mahirap, para sa matatanda, para sa mga may sakit. Naisip ko, sino ba ang kilala ko na ang kanyang kasaysayan sa buong buhay niya ay walang ginawa kundi magserbisyo sa publiko. Hindi po sa mga mayayaman, hindi po sa mga sikat, kung hindi doon sa mga maliliit, doon po sa walang boses, doon po sa mga nangangailangan. Kaya po, ang naging DSWD Secretary po ay si Secretary Erwin Tulfo. Oh, you're here. Isa pa po, na naging cabinet level na opisyal, si Senator Tolentino. Siya po ay naging chairman ng MMDA. Siya po ang naging chairman ng MMDA. Ano ba yung MMDA? Metro Manila Development Authority. Ngunit, noong siya ang chairman ng MMDA, hanggat kaya ng kanyang ahensya, ay siya'y tumutulong kahit na lumalabas na kuminsan sa Metro Manila. Basta't meron siyang nakikitang problema na kayang tulungan, nakikita niyo po si Senator Chairman Tolentino ng MMDA. Siya po, masasabi ko, isa po, baka ang karamihan ng tao hindi alam po ito. Kami po ay, dahil po yung mother ko, tiga Leyte po, kaya nung dumaan yung Yolanda, pumunta po kami kaagad doon. At nag-aantay kami, mamakaawa kami na sana tulungan ang ating mga naging biktima. Alam nyo po, makakagulat, ang unang dumating na may dating na tulong ay ang MMDA na ang una kong nakita ay ang Chairman Francis Tolentino na unang nagdating. Yan po ang ating kandidato para sa Senado. Ang isa pa po, doon din sa Yolanda rin po, ang isa sa ating kandidato ngayon na naging senador ay ginawa na Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery para po sa Bagyong Yolanda. Siya po ay namamahala para sa pagpatayo ng bahay, para paglagay ng mga water system, para maglagay ng kalsada, para makapaghanap buhay ulit ang mga waray na tinamaan ng malakas na bagyo. Yan po ay si Senator Ping Lacson. Siya po ang Senator Ping Lacson, hindi lang po yan ang hinawakan niya ngayon siya. Mas mabigat pa. Alam niyo naman, si Senator Ping Lacson naging hepe ng PNP sa buong Pilipinas. Isipin niyo po, ilan libo yun na pulis na kailangan niyang hawakan, kailangan i-organize, kailangan niyang ayusin ang patakbo. At yan po, napakahirap at masalimuot na trabaho po yan. Ngunit, hindi lang niya pinasok yung trabahong yan. Ngunit, may pagmamalaki niya. Hindi nagmamalaki yan. Ako na magmamalaki para sa kanya. May pagmamalaki niya na nung panahon niya bilang hepe ng PNP, yun ang panahon, ang pinakamataas na approval rating ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP hanggang po ngayon. Nakita naman ninyo
meron, kung titignan po yung mga CV, napakabigat po, marami pong performance ang kanilang ginawa. Dahil nga, ilan po naman sa kanila ay naging gobernador. Ang naging gobernador, alam nyo po, siguro alam naman ninyo kung sino mga naging gobernador dito sa grupo namin. O, sino dito ang naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga? O, pambihira naman, idol natin lahat yan, kilala natin lahat yan. Governor Lito Lapid ng Pampanga po. Isa pang gobernador na ina-idol natin. Sino ngayon ang naging gobernor ng lalawigan ng Cavite? Na dito, na nakaupo sa harap ninyo. Pampira, hindi alam na. Ikaw kasi hindi ka mayabang Dapat pinagmamayabang mo yan Governor ng lalawigan ng Cavite, Governor Bo Revilla. Meron din tayo, hindi lamang gobernador. Meron tayong mga naging mayor na malalaking lungsod. Andyan po, ititignan po natin. Ang nabanggit ko na po sa lungsod ng Mandaluyong. Nung siya po ay naging mayor, marami pong kumikilala, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po yung mga international organization ay kinikilala ang trabaho, ang mga inisyatibo na dala po ng ating mayor ng Mandaluyong noon. Yan po ang mayor ng Mandaluyong, Mayor Benhur Abalos po. Kinikilala po na magaling na leader at magaling na public servant. At isa pa to, ito baka karamihan hindi alam ito Ang isa pa sa ating mga kasamahan ay naging mayor naman ng lungsod ng Tagaytay. Alam niyo ba kung sino yun? Alam nila. Tol! At si Mayor Francis Tolentino, naging mayor po ng Tagaytay. Ito siguro mas madali ito para sa inyo. Ano ang lungsod sa buong Pilipinas, ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Alam niyo ba? Tama, Makati. Sabi, kuminsan kami ako, governor ako dati. Sinasabi ko, maganda siguro maging mayor ng Makati, yaman-yaman ng Makati. Madali ang trabaho. Kaya ngunit nakikita ko na iba ang naging mayor natin doon, ay iba ang kanyang approach. Yan po ang ating Mayor of Makati City, Mayor Abby Binay. At alam niyo po, dahil matagal ko na pong kaibigan, alam ko na po yung kanyang gawain. So, totoo nga, pagka nasa Makati, limpak-limpak ang salapi ng city government. Anong ginawa na ron? Hindi niya po winaldas yung kanyang nakapahirapang inipon na pondo. Ang ginawa po niya sa kanyang malaking pondo ay namigay po ng benepisyo. Libre po lahat para sa matatanda, para sa may sakit, para sa mga sa mga kabataan, para sa education. Lahat po ay binigay na po ng Makati City dahil sa kagandahan ng kalooban ng kanilang Mayor Abby Binay. At hindi lang po, siyempre, ang Pilipinas, lagi nating binibigyan ng halaga ang ating mga kababaihan. At dito rin, sa ating mga grupo na ito, ay nandyan din po ang ating mga matitibay na mga kababaihan na pagka sila ay nasa Senado, maaasahan po ninyo sila ay magbibigay ng matindi at malakas na boses para sa kababaihan at sila ay magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan. Kaya magiging pantay po ang tingin ng ating pamahalaan
sa lahat ng ating mga kababayan. Para naman hindi masasabi na inuuna natin yung mga lalaki. Hindi naman dapat tama yun. Kaya naman nandyan sila. At sila ay magtatanggol po para sa karapatan ng kababayan. Marami rin po, 4 din po dito ay abogado. Dahil batas ang kanilang sinusulat. Andyan po, may Attorney Avalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Mahuhusay po na abogado yan. Alam niyo po, yung 4 po na yan, kung yan ang pinili nila, pumasok sila na lang sila, mag-private practice na lang sila, nagpayaman na lang sila. Ngunit, hindi yan ang kanilang pinili. Ang pinili nila ay hindi na maghabol ng pera, hindi na maghabol ng yaman, kung hindi magbigay ng sakripisyo para tulungan ang taong bayan. At sa tinatawag na geographical representation naman, nakakalat din po ang pinanggalingan ng ating mga kandidato. Ay 2 sa nakaupo rito po sa harap ninyo, 2 po sa kanila ay galing sa Mindanao. Alam na ninyo, ang ating champion Manny Pacquiao ay tiga Bukidnon, tiga Sarangani at Jensan. Kaya mabibigyan niya ng halaga ang lahat ng mga issue doon sa mga lugar na yon. Si Erwin Tulfo din ay laking Mindanao. Siya ay lumaki sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan nadestino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipino. Alam niyo po, pag tinatanong ko po ito, karamihan hindi po alam. Meron pong Senator Soto, bago po nung ito nandito kasama natin si Senator Tito Soto. Meron pong Senator Vicente Soto noon. Siya naman ay nanggaling sa Cebu. Kaya makikita niyo po, lahat po ng kandidato natin, nalalaman po nila lahat po ng pangangailangan ng ating mga kababayan, nalalaman po nila ang sitwasyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya't bagay na po sila ang mamuno, sila ang pumasok sa Senado upang mabigyan nila, matutugan nila, mabigyan nila ng pansin, ng solusyon ang mga problemang nalalaman nila na nangyayari sa buong bansa. Dahil po, yan ang layunin. Sa palagay ko naman ay maliwanag na yan ang layunin ng alyansa. Ang layunin lang po namin ay hindi po manggulo. Ang layunin po namin ay ayusin ang mga problema. Hindi lamang yung malalaking problema na hinaharap ng buong bansa, kundi pati ang maliliit na problema na hinaharap ng bawat mamamayang Pilipino sa kanilang buhay na pang-araw-araw. Yan po ay mahalaga. Kaya po, makikita naman po ninyo na meron silang puso na Pilipino. Meron silang puso na maging matulungin. Meron silang puso para magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po, sa aking palagay, kung tayo ay titiyakin po natin ang ating kinabukasan, kung ninanais po natin na may patuloy ang lahat ng ating nasimulan sa nakaraang dalawang taon at kalahati, ito po ang ating dapat ihalal, ang ating mga kandidato sa Senado. Mabuhay ang alyansa! At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry.
May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.